Sa video natin ito mga boss, no, pag-uusapan natin itong paggawa ng 3-dimensional drawing dito sa plano natin, no. Kagaya po ng plano ng bahay na ito. Susubukan po natin gawing 3 dito. Umpisahan po natin sa mga pader at saka sa mga bintana. Paano yung pamamaraan para gawing 3-dimensional drawing ito, no. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Okay, umpisahan na natin yung paggawa ng 3-dimensional drawing dito sa plano ng bahay na ito. Ang una kong gagawin mga boss, no, halimbawa iti-3D ko yung exterior wall o yung pader na panglabas na ito. Ang ginagawa ko mga boss, ang technique ko, no, ginagawa ko, nagpo-polyline muna ako. Nag-e-endpoint ako ron, no, sa mga dulo ng wall na yan. Yung pinaka-exterior line, no, ng wall. Ito yung technique ko, no. So baka naman kasi yung iba iba yung pamamaraan nila, no. So ako ganito ginagawa ko. Pag gagawa ko ng exterior wall, pagdating dito, i-close ko siya. Ngayon ito, yung ginawa kong polyline na yon, ikakopy ko siya, no? Ilalabas ko siya. Halimbawa, ilalagay ko siya rito. I-erase ko yung line na nasama na yon. Ngayon, kung ang kapal ng wall natin, mga boss, o yung exterior wall natin, yung kapal niya, no? 6 inches or 0.15 meters. Yung offset ko siya ngayon ng 0.15. Papasok. Ayan, na. So, ngayon, yung mga diniscuss natin command mga boss sa 3D, pwede ko nang i-apply dito, no? So, pupunta ako dito sa view para madali nating makita. 3D view, southwest isometric muna. And then, ito yung wall natin, no? Ang gagawin ko, una kong i-extrude, na-discuss ko naman yung extrude command, no? Una kong i-extrude yung nasa loob na polyline na yon. So, ext, na-discuss ko naman yung extrude command, and then enter. Ang height niya, ilalagay ko temporary 5 meters muna. Ayan, na. Tapos, ito namang panglabas, ito, kung ano yung height ng wall natin, no? Kung ang height ng wall natin, extrude, ay 3 meters, so type ko 3, then enter. Ayan yung extrude height, no? Ngayon, isasubtract ko siya ngayon. Ito yung bubutasan ko, and then enter, ang pangbubutas ko yung nasa loob. Ayun, no? So, ito na yung wall na solid, no? Ayan yung 3D wall, no? Ngayon, ang gagawin natin mga boss, pwede na nating i-apply, no, yung gusto nating gawin dyan, no? Halimbawa, gusto ko munang palitan ng kulay ito. Halimbawa, gusto kong butasan ngayon, no, yung wall na ito. Ito yung magiging guide ko mga boss, no? Kasi ito naman yung gagawin natin, no? Ngayon, ang gagawin ko, gagawa ko ng line muna rito. Guide lang, no? Papunta ron. Tsaka ako magre-rectangle. Magmula rito hanggang doon, rectangle ako. Kukunin ko ngayon ito. Magbe-base point ako rito. Tapos ilalagay ko rito. Ayan, no? Dito sa endpoint nito. Kasi dito ako nag-base point dun sa kabila, no? Na-discuss ko naman yung change command. Gagamitin ko yung properties tsaka yung elevation options, no? Ito yung elevation. Halimbawa, ang elevation ng window natin 0.9 meters. O type ko lang yung 0.9 or 3 feet. Ngayon, ito naman, i-extrude ko siya ngayon kung ano yung height ng bintana, no? O, halimbawa, ang height ng bintana is 4 feet or 1.2 meters. Then enter. Ayan na siya, no?
Ngayon, i-apply ko na yung mga diniscuss nating command dati, yung subtract, no? Na-discuss ko naman ito. SU yung shortcut command niya, select ko yung sasubtractan, enter, ito yung pang subtract. Ayun. Halimbawa, pinto, no? Pupunta lang ako rito kasi ito yung guide natin, ito yung pinto. So, ang gagawin ko ngayon, gagawa ko ng line dito. Magiging guide ko ito kasi gagawa ko ng pambutas, no? Ito, ganun din, no? Rectangle. Ito yung pamamaraan ko. Ayan, no? So, ito ngayon ang imumove ko. Tapos, hahawakan ko siya ngayon dito. O, ilalagay ko rin dito ngayon, no? Ito yung base point. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, i-extrude natin ito kung ano yung height ng pinto. So, extrude. O, halimbawa, ang height ng pinto ay 2.1 meters, no? Ayun, ayun. Then, SU or subtract, select ko ito. Ayun. So, uulit-ulitin lang yan mga boss hanggang sa magawa yung mga pinto at saka mga bintana, no? O, halimbawa, no, idagdag ko na itong paggawa nitong window, no, dito sa CR, no? So, gagawa ko ng line dito. Gagawa ko ng line dito. Kasi guideline ko ito, no? Tapos, re-rectangle na naman ako kasi ito yung pambubutas ko. Ayan, no? Tapos, ikakopy ko ito. Lalagay ko dito. Ngayon, pag nakopy ko ito mga boss, ikakopy ko rin naman ito. Ngayon, ang base point ako rito na naman, no? So, ito yung magiging base point ko. Ito, na? So, kung ito yung hinawakan ko, ito rin naman ang pagdadalan ko, no? Sa sulok na ito. Ortho off ko lang. Dito. Para parehas yung location, na? Ayun. O, ngayon ang gagawin natin, change command na naman tayo, negative CH, yan yung shortcut command ng change properties. Gagamitin ko yung option na elevation. Ano ba yung elevation? Ito, no? Halimbawa, ang elevation niyan is 1.6 meters, no? Halimbawa lang ito. Then, enter. Ayan, no? Ayan yung elevation niya. Ngayon, i-extrude ko na ngayon, no? I-EXT, select ito, tsaka ito. Halimbawa, ang extrude height nito ay 0.5 meters, no? Ngayon, gagamitin na naman natin yung subtract command, no? SU, yan yung shortcut command ng subtract, no? Select ko lang ito, enter. And then, select ko yung pang-subtract. Ayun, so, ito yung wall natin mga boss na binutasan, no? Hindi na kailangan i-discuss natin lahat kasi haba yung video natin, no? Ngayon, pag-uusapan natin yung technique ko kung paano gawin yung mga bintana, no? Sa bintana, i-check lang natin yung laki ng bintana, no? Yung sukat niya, ano ba yung haba at taas, no? So, ma-check yan using quick measure, no? So, itong measurement command na ito, meron siyang distance. So, click lang ito. Tapos ito, ang sukat niya is 1.5 meters, samantalang ang taas naman niya ay 1.2 meters. Yun yung una nating gagawin. So, ngayon ang gagawin natin, gagawa na tayo ng rectangle. Sa baba natin gagawin, tapos ilalagay na lang natin doon, no? Ngayon, kung typical lang, pare-parehas, ikakopy na lang natin, no? Ang gagawin natin, magre-rectangle tayo. Tapos, click tayo rito. Tapos, dimension, na-discuss naman natin yan. 1.5 meters by 1.2 meters, no? Ito yon. Ngayon, mag-offset tayo, papasok, para sa hamba, 0.05 halimbawa, papasok, no? Tapos, lagyan natin ng design mga boss, no? Halimbawa, meron tayong
line dito, dalawang division lang, no? So, pero ang una, gagawin ko muna yung hamba, no? So, kung maalala nyo yung extrude ko man, i-extrude ko ito. Tatansyahin ko lang yung taas, pero ang lalagyan ko ng eksaktong sukat, ito namang nasa labas, no? Lagyan ko siya ng 0.05 halimbawa. So, ito yon, no? Ngayon, ang gagawin natin, lagyan ko lang ng ibang kulay. Tapos, kung naalala nyo yung subtract command, i-apply natin dito, no? SU, yan yung shortcut command ng subtract. Siselect ito. Tapos, enter, i-select yung pang subtract. So, nabutas na, no? So, ngayon ang gagawin natin, gagawa tayo ng line para sa division niya, no? So, para kahit paano, meron siyang design. Sinimplihan ko na lang mga boss, no? Pero kung ano yung design na nakikita nyo sa pinagagawa sa inyo, yun ang gawin nyo, no? So, magla-line lang ako, midpoint to midpoint, tapos mag-o-offset lang ako, halimbawa, 0.02 kabilaan. Tapos, aalisin ko yung line sa gitna. Kung naalala nyo yung press pull command mga boss, i-apply na natin dito, no? Press pull, ito yon. Select yung area. Ayun, no? Yung kapal niya, 0.05 din. Ilagay ko na lang. Ito yon, no? Match properties ko lang para parehas yung kulay. Tapos, itong halimbawa, glass niya sa loob, press pull na rin ang gagawin ko para mabilis, no? Actually, pwede rin extrude, pero mas mabilis yung press pull, no? So, press pull ko siya. Kasi sa press pull, click lang yung area, lalagyan na ng kapal, no? Halimbawa, 0.01. Mas mabilis yung press pull, no? So, 0.01. Ayun. Tapos, i-move na lang natin itong dalawang ito, no? Tapos, move base point dito papunta ron, no? Para kahit paano nasa gitna siya. So, ito yung window natin, no? Ngayon, para maging one entity siya, bago natin ilagay doon, buo siya, no? Hindi siya hiwa-hiwalay. Select ko muna siya. Kung naalala nyo yung group command, no? Gagamitin natin. Ayun. So, buo na siya. Ngayon, para mailagay siya ron, itatayo natin ngayon ito. Kung naalala nyo rin yung rotate 3D, no? So, ina-apply na natin ngayon dito yung mga commands sa 3D, no? So, rotate 3D. Ito yon. Select ito. Enter. Ang gagamitin natin, itong 2 point, no? Ang first point ito. Tapos, ang second point, naka-ortho ito. Kahit sa malayo, pwede naman. 90 degrees ang nilalagay natin, no? So, ito na siya. Ngayon, para mailagay doon, pwede na natin gamitin yung Mokoro, no? Actually, pwede ring move, tsaka copy, no? Pero, ang maganda sa Mokoro, mga boss, na-discuss naman natin ng mga previous video natin, mas mabilis gamitin ito, no? Kasi hindi mo na kailangan mag-exit palagi, no? Para mag-move, mag-rotate, mag-scale, magbago ng base, no? Napakagandang gamitin ito. Tingnan natin kung paano natin gamitin. I-type ko lang yung Mokoro. Select lang ito. Enter. Tapos sa base point tayo rito. Halimbawa, sa midpoint nitong ano natin, no, ng bintana natin. Hanapin natin yung midpoint. Ayun siya, no? Tapos i-move na lang natin. Kung pwede, i-ortho off natin. Na-discuss naman natin yung pag-ortho off. Ilalagay na natin ngayon dito. Ang paglalagyan natin ngayon dito sa midpoint nitong bintanang ito. Pwede nyo rin gamitin yung orbit mga boss, no? Para matansya nyo yung location. So, ito siya, no? So, click lang ito, yung midpoint. Pagdating dito, gamitin ko na yung copy. Nakamove lang yan sa Mokoro, pero siyang copy option, no? Ilalagay ko na siya rito. Sa midpoint, dito ko rin siya ilagay para pare-parehas na lang. Pwede nyong i-orbit, no? Para makita nyo yung paglalagyan. Ayun, no? Then enter. Ilagay natin dito sa midpoint, no? Ang kagandahan ng Mokoro, makikita na natin ngayon mga boss, no? Kung napansin nyo, ito,
yung nasa side na ito na bintana, parehas lang, no? Ayan, parehas lang ang sukat, Tapos i-enter ko lang. Hindi ko na kailangang i-click ito tapos mag-e-exit ako, magro-rotate tapos mag-move na naman, no? Ang kagandahan ng Mokoro, bali ano pa rin yan, no? Active pa rin yung command, no? Pag kinlik ko siya ngayon at nag-enter ako, ito pa rin siya, hindi nabibitawan yung command, no? Kung gusto ko siyang i-rotate, ayun, no? I-ortho on ko lang. Ayun, no? Na-rotate siya. Ngayon, ang maganda dito, pwede siyang baguhin yung base point niya, no? Instead na dito yung base point niya, dun sa kabila ko siya ilagay. Ayan yung kagandahan ng Mokoro command. Tapos imumove ko na lang, ilalagay ko siya ngayon dito. Ayun, tapos i-exit ko na siya. Ayun yung paggawa ng mga bintana, mga boss, Halimbawa, etong sukat na ito kasi alam ko na ito, 0.5 meters by 0.5 meters, So, magre-rectangle tayo. Click lang dito. Tapos, dimension, 0.5 meters by 0.5 meters yan, Ngayon, gaya ng ginawa natin kanina, nakahiga yan, mag-offset lang tayo, ng, halimbawa, 0.03 naman, this time, papasok. Ayun, Tapos, ang gagawin natin, maglaline tayo rito, pero isasubtract muna pala natin, extrude natin ito, temporary height, extrude uli, 0.03, ayun, tapos subtract, ang sasubtract ito, change yung kulay. Once na nagawa natin yan, lagyan natin ng ibang design ito. Halimbawa, lagyan ko na siya ng frame na naka-cross, pwedeng ilampas naman natin dito kasi pwede naman natin i-press pull yan, Press pull ang gagawin natin na area lang naman ang pinag-uusapan sa press pull. Then, offset natin ito kahit na mga 0.01 lang, kabilaan. Tapos, i-erase yung nasa gitna. Tapos, trim itong mga ito, Pagkatapos, gagamitan na natin ng press pull, Actually, pwedeng extrude pag ginawang one entity na yan, pero mas maganda itong press pull kasi area ang pinag-uusapan dito, Halimbawa, 0.03. Kunin mo lang yung area. Edi i-extrude na niya, So, ganun yung press pull. Ako, mas gusto kong ginagamit ang press pull. Halimbawa, dito, ipe-press pull ko na lang yung mga ito, Press pull, instead na mag-extrude ako, So, nasa sa inyo, pero ako, press pull ang gusto kong gamitin, Tapos, ito, imumove ko lang. Base point dito, papuntang midpoint, Tapos, mini-mirror ko na lang ito. Kung gusto natin sa kabila, mirror na lang, Kailangan mag-iingat tayo, dito sa ginagamit nating pang mirror. Minsan kasi hindi tumatama yan, So, mas maganda kung magmi-mirror tayo, sinisigurado natin yon, na naka-midpoint siya para accurate, So, gaya nito, kailangan siguraduhin natin na accurate yung ginagawa natin, Kailangan naka-midpoint. Kasi pag hindi naka-midpoint yan, hindi tama, Tabingi yung mga mini-mirror natin o wala sa lugar, So, ngayon pag nagawa na yan, pwede na nating i-group para gawing one entity. Ayun, Tapos, ang gagawin natin, i-apply na natin yung rotate 3D. Ito yon. Tapos, 2 point, ang first point dito, ang second point dito, 90 degrees. Ayun, Tapos, Mokoro. Na-discuss naman natin na yung Mokoro dati. Tapos, ang gagawin natin, base point tayo rito sa midpoint nito. Tapos, move, Once na na-move yan, dito, sa midpoint, gamitin naman natin yung copy para dun sa kabila, Kailangan nagmi-midpoint ito, mga boss, para parehas. Doon naman sa kabila, gaya ng ginawa natin kanina, ang gagawin natin, dito lang muna siya, tapos enter, gamitin naman natin yung rotate,
parang review lang ito nung bintana na ginawa natin kanina, no? So, kailangan tama yung rotation, no? Click, tapos i-rotate natin. Magkamali tayo sa rotate. Click, tapos move. Ang move niya, dito natin sa midpoint ilagay, no? So, kailangan nating i-ortho off para siguradong tatama dun sa midpoint, no? Para mai-3-dimensional drawing natin itong pinto, kailangan mga boss, yung gagawin nating pinto, alamin natin yung sukat, no? Kung napansin nyo mga boss, merong measure dito, no? Yung quick measure, click lang natin. Tingnan natin yung distance, no? Kung ano sukat nito. Click natin dito, tsaka ron. So, ang sukat niya is 1 meter, no? So, yung distance naman niya, yung taas, no? Tingnan natin. Yung distance niya, kung titingnan natin, ay 2.10 meters. Ayan, no? So, ang susunod na gagawin natin mga boss, since alam na natin, no, yung sukat ng pinto, magre-rectangle tayo, no? So, click tayo dito. Tapos, gawin natin yung sukat ng pinto, dimension. Ang sukat niya is 1 meter. Tapos, 2.1 meters naman, no? Yung taas, 2.1 meters. So, ito na yun mga boss, no? Gagawin natin nakahiga yung pinto na yan. Kung titingnan natin, rectangle siya, nakahiga siya. I-offset muna natin kung ano yung kapal ng hamba. Tapos, meron tayong command na offset. O ilagay ko na lang 0.05 or 2 inches. Ayun, no? Pero kung ano yung nandun sa plano nyo, yun ang gagawin nyo. Tapos, ito, idadrag ko lang ganon, no? So, ito kasi yung pinto natin. I-click natin. Tapos, ito namang sa labas, ito yung hamba natin, no? So, ang gagawin natin, once na i-drag na natin yon, ang gagawin natin ay i-move natin, no? I-move ko muna ito, ilapit ko rito para nakikita natin. Kahit paano, no? Tapos, itong isang ito yung para sa hamba, no? Yung nasa labas. Ito. I-move ko lang siya. Tapos, i-break ko ito. So, meron tayong command na BR or break, no? Select natin ito. First point, kukunin natin yung endpoint nito tsaka yung endpoint nun. So, i-break natin yung side nung nasa baba, no? So, ito, one entity na ito, itatayo natin ito kasi ito yung para sa hamba. So, ang gagawin natin, na-discuss naman natin yung command, no? Rotate 3D. Ito yon, patatayuin natin yan kasi gagamitin natin yan para maging pat siya. Click 90 degrees. I-review nyo mga boss yung naging topic natin dun sa rotate 3D, no? Para magawa nyo ito. Sa mga hindi pa marunong magpa-rotate nitong 3-dimensional object na ito, no? So, paki-review nyo lang yung rotate 3D command, no? Tapos, since ito na nga yung path, gagawa tayo ngayon ng shape, no? Yung shape ng hamba, no? Ito, sample lang ito mga boss, ha? Baka iba ito dun sa shape ng hamba na gagawin nyo. Gagawin ko is polyline. Click. Tapos ang sukat na ilalagay ko 0.15. Ayun, no? Or 6 inches, no? Tapos dito naman is 3 inches 0.075. Papunta ron 4 inches 0.1 meters, no? Tapos papunta naman dito 1 inch 0.025. Halimbawa lang ito mga boss, ha? Tapos papunta naman dito is 0.05 or 2 inches, no? Close ko na lang. So, ito yung magiging shape natin. Ito naman yung magiging path natin, no? So, i-move ko lang. Lagay ko siya rito. Kung naalala nyo yung extrude path natin mga boss, no? Gagamitin ngayon dito, no? Para magawa yung hamba ng pinto, no? So, ang gagawin natin, extrude. Select itong shape, enter. Merong path option dito. Ang path ito. Ayun, no? So, ito na yung door jump natin, no? Ganun lang kadali mga boss, no? Kung alam nyo yung extrude path, no?
So ngayon, ito, ilalagay na natin doon. So tapos na tayo doon sa door jamb, no? So imumove na natin dito. Ayun, ayan, no? So ganun lang pala kadali, no, yung paggawa ng door jamb dito sa AutoCAD, no? So ang susunod na gagawin natin ngayon, ito namang pinto na, no? So dito, bahala na kayo mag-design dito mga boss, no? Kung ano yung gusto nyong design, kung ano yung design na nakikita nyo doon sa plano na pinagagawa sa inyo, yun ang gawin nyo, no? Pero dito, example ko lang ito mga boss, sisimplihan ko lang. Offset lang ako ng halimbawa 0.1 lang. Papasok. Tapos maglaline lang ako rito. Sisimplihan ko na lang, no, para hindi na tayo mahirapan at hindi na tumagal yung video natin. Tapos mag-offset lang ako ng 0.1 magmula rito hanggang doon. Tapos line. Tapos ganun na lang ang design ko. Pero iti-3D natin ito mga boss, hindi lang basta ganito ito. I-discuss natin yung mga 3D command na discuss natin before, no? Ngayon magre-rectangle tayo. Magmula rito hanggang doon, ito yung rectangle. Tapos ito, rectangle lang ko rin ito dahil iti-3D natin yan, no? So, ito, imumove ko siya. Yan, no? Or pwedeng copy na rin, no? Para meron tayong duplicate, no? Tapos ito, ikakopy ko na rin lang. Idea lang ito mga boss, bibigyan ko lang kayo ng konting idea, no? Kung paano gawin, no? Sisimplihan na lang natin. Pagkatapos ito, i-offset ko siya, kahit na i-offset ko na lang ng mga 0.05, papasok. Ito, ganun na rin. Pagkatapos, ang susunod na offset siguro mga 0.075, 3 inches. Ayun na, 3 inches na rin lang dito. Tapos para kahit paano may design ito, pag tin-ready natin, i-fillet ko siya, no, ang radius. Ilagay ko na lang na 0.03 siguro. Tapos para mabilis, polyline ko siya. Ayun, so napili siya ng mabilisan, no? Polyline. Ayan, no? Kesa sa iisa-isahin natin, pili polyline. Polyline. Pagka rectangle, pwede nyong ipili polyline yan para mabilis, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito na. I-press pull na natin, no? So, gagawin muna natin yung frame. Kung naalala nyo yung press pull command mga boss, no? Nung mga previous video, i-apply natin dito. So, PR. So, ito yung press pull, no? Click ko lang ito. Kakapalan ko siya. Siguro mga 0.05, 2 inches, no? Tapos, ito, kapalan ko siya, 0.05 din. So, ayun na yun, no? Ngayon, ito, ipe-press pull ko na rin ito, no? Ganyan ka-importante yung press pull command mga boss, no? Kaya kung mahilig kayong mag 3-dimensional drawing dito sa AutoCAD, mas magandang i-practice nyo yung press pull command, no? So, ang gagawin ko, ipe-press pull ko siya. Ito, no? Press pull. Tapos, click lang ito. Siguro mga 0.04. Ito, mga 0.03. Ito, mga 0.02. So, ito, ganun na rin ang gagawin ko, no? Mga 0.04. Ito, 0.03. Ito. Ang maganda kasi dito sa press pull mga boss, no? Click mo lang yung area, kakapalan na niya, no? 0.02. So, ayun na yun, no? So, pag nagawa naman yung isa, siguro baguhin ko yung kulay para hindi tayo malito. Pagkatapos, ang gagawin natin, i-move na natin doon, no? So, pwede nating i-move. Hawakan natin dito. Sinimplihan ko na lang mga boss itong pinto natin, no? Tapos, imi-mirror ko na lang ito para meron sa kabila, no? Na-discuss naman natin yung mirror ko na rin lang dito. I-review nyo rin yung pag-mirror natin, no?
Tapos ito, imumove ko siya. Sinimplihan ko lang para mabilis yung paggawa natin mga boss kahit paano. Tapos i-mirror ko ulit Ayan, no? So ngayon pag nagawa na ito mga boss, no, i-select natin. Tapos para one entity siya, i-group natin, no? Para buo siya, ayan, no? Ngayon itatayo na rin natin ito. Nakahiga siya, no? So kung naalala nyo yung rotate 3D natin, select lang ito. First point dito, second point doon, itatayo natin siya ng 90 degrees. Ayan na. Tapos i-move natin. I-move na natin para makita natin yung location doon mga boss, no? I-view natin visual style, si wireframe natin, no? Kasi hahawakan natin yan dito sa portion na ito, no? Dito. Ayan, na. Ilalagay natin dito, ayan, na. Kailangan accurate tayo mga boss para siguradong tama yung ginagawa natin, no? So, ayun siya. Ngayon, ibabalik ko siya doon sa view, visual styles, tapos realistic. So, eto siya, no? Ayun na yung 3D door natin. Kung napansin nyo mga boss, wala pa tayong doorknob, no? So, gagawin na rin natin yun para kahit paano may idea na kayo kung paano gumawa ng doorknob. Pero sisimplihan ko rin lang mga boss, no, para mabilis tayo. Ang gagawin natin, PL, polyline ang gagawin ko. Tapos, click tayo rito. Tapos, ilagay ko na lang na 0.1, no? Pagkatapos dito, gaganyanin ko na lang. Magmukha lang siyang doorknob, no? Kayo, bahala na kayo mag-design. Basta binigyan ko kayo ng idea kung ano yung sukat ng doorknob, no, na gagawin nyo. Yun ang ilagay nyo dito. Lagyan nyo ng sukat. Pero para mabilis lang yung topic natin, no, o yung video natin, tinansya ko na lang itong doorknob. Then close ko siya. Kung naaalala nyo mga boss yung command natin na revolve, no? So, kaya importante yung i-review nyo yung mga 3D command natin, no? REV o yung revolve. Ito yon. Select lang ito. Ang first point niya dito at saka ron. So, ayan na siya mga boss, ang angle niya is 360 degrees. Ayan na. So, baguhin ko lang yung kulay. Sinimplihan ko na lang, no? Ngayon, pwede na nating i-move dito, na. Para magkaroon lang tayo ng konting idea, no? Binigyan ko lang kayo ng konting idea. Ito mga boss, pwede nating i-scale, kung gusto nyong paliitin pa, no? Halimbawa, 0.75. Mas liliit siya ng konti, no? Tapos, iaangat natin ngayon, pataas. Ayun, no? Tinansya ko na lang kahit paano, no? Ayun, no? Yung pinto natin, no, na naka 3D. Ngayon, pag-aaralan naman natin paano gumawa ng mga pader sa loob, no? Kagaya ng nakikita natin ito. At paano butasan, no? Ang una nating gagawin, no, para magawa yung interior wall na yon, no? Kung ito yung plano natin mga boss, at meron siyang roof. Kung may layer naman yung roof, i-off nyo na lang yung layer. So, na-discuss naman natin yung mga layer na yan, kung paano yung paggawa at pag-on and off, no? So, itinago ko lang muna, temporarily, no? Tapos, ang gagawin natin dito sa plano, na-discuss naman natin yung boundary, i-boundary na lang natin yung wall na ito, no? So, meron tayong command na boundary, ito, ang shortcut command niya is BO, no? Tapos sa pick points, click lang natin yung loob ng wall, tapos sa enter. O pagkatapos, i-extrude na natin, no? Tapos type natin 3 meters. Kung ano yung height nito ng exterior wall, ito rin yung height na gagawin natin dito, no? O ulitin ko lang,
BO or yung boundary. Tapos sa pick points, pick natin yung loob ng wall. Enter and then extrude natin. No? Na-discuss lahat natin yan, yung extrude at saka yung boundary na yan. No? Doon sa mga previous video natin. Then 3 meters yung height. Ito yon. No? Ngayon, ise-select lang natin tapos i-move natin. No? Hawakan natin sa corner na ito. Dito. No? At i-click natin dito sa corner na ito. Ayan. Ito na yun mga boss. No? Yung interior wall. No? Babaguhin ko lang yung kulay para parehas na lang yung color. No? Or kung may layer kayo, pwede nyong i-layer. Ito yan. No? Ngayon paano naman yung pagbutas ng mga pinto. No? Ang gagawin nyo mga boss, ako technique ko ito. Magre-rectangle na lang ako rito para meron akong guide. Ayan yung mga pambubutas ko. No? So i-move ko lang ito. Tapos, i-copy ko na lang, no? Ito. Hawakan ko rito, at saka dito. Tapos, dito na rin. Kaya lang, itong mga CR, iba ang laki nito. Re-rectangle uli ako. Kailangan kasukat nito, mga boss, no? Tapos, i-move ko lang para siguradong mabutas pag nag-extrude at nag-subtract na tayo. Na-discuss naman natin lahat yung mga command na dinidiscuss natin dito. Parang pinaka-review lang ito, no? Exercises lang para sa 3-dimensional drawing, no? Tapos i-extrude ko ito. Ito kasi yung pang-subtract natin, no? Sa mga wall, no? Ang height nito, kung ano yung height ng pinto, no? 2.1 meters. Ayan, na. Tapos, ang gagawin natin, ito, i-move natin yon. Move. Hawakan na din natin dito. At ilagay natin dito sa corner na ito. Ito yung paglalagyan natin para parehas yung location. Ito na yon, no? SU or subtract. Select natin ito, enter. Then, click na lang ito. Ayan, na. O, pag hindi nakuha sa minsan, click lang uli. Ayan yung subtract, no? SU or yung subtract. Select ito. Ito yung mga pang-subtract. So, ito na yon, no? Yung wall natin. O, nabutas na at nagawa na, no? Ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, no? At kung nakatulong sa inyo, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.